Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang depensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, usara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitugod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Pagtitisa sa mga atake ng mga bulaang prophet para patibayan ang bawat Katoliko upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Sabi niya dito, paano i-explain ng maayos ang Trinity sa isang Muslim friend? May Bible verse po ba or Quran verse para dyan? Thanks po. Brother Winder, sa'yo to. Okay. Paano i-explain ang Trinity. Trinity para sa mga Muslim? Isang Muslim friend, meron bang Bible verse dyan o Quran verse? Una, kapatid, no, kaugnay sa Trinity, di naman talaga naniniwala ang mga Muslim kaugnay sa Trinity, no? Pero kung tingnan natin kahit sa Quran nila, malinaw na meron talagang pagsusuwagan sa Quran nila. Pero kung gusto nila letra por letra mabasa sa Biblia ang Trinity, mabasa yan. Kung gagamitin natin ang Amplified Bible. No? Itong Amplified Bible na ito, mabasa natin sa Revelation chapter 7 verse 10. Pakibasa lang muna, Brad Jando, sa Let us, Revelation. sabi, in a loud voice, and in a loud voice they cried out, saying, Salvation belongs to our God who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity is to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. Yan, mabasa natin letra por letra mismo ang salitang Trinity, no? Diyan sa Biblia, kung gusto nila ang letra por letra. Ngayon, sandali, hinahanap ko yung ginagamit na Quran dahil sa mga Muslim, meron din silang paliwanag sa Quran nila kaugnay sa Trinity. Sandali, inahanap ko muna, Brad Jando. At habang hinahanap ko si Brother, ko Okay, lang okay. bro.
based sa mga explanation ito, no, sa pinapakinggan ko ng mga, kasi marami ka sa Amerika, maraming debate between Muslim and Catholic talaga, no. Isa na diyan si Sam Shamoun, ang akong iniidolo kong defender sa Amerika, isang dating protestante na nagbalik katoliko. At nung mayroong isang ano sa kanya, mayroon siyang isang um, video na nakita ko na in-explain niya, no, paano yan ang tanong, paano i-explain daw sa mga Islam itong Trinity. So ginamit niya in logical sense yung aral ng Islam, kasi sa aral ng Islam, Brother Wendell, yung Quran nila hindi hiwalay kay Allah. And the same time, yung Quran nila, words of God yun, ang words ni Allah yun, hindi iyon isinulat ng mga tao. Galing talaga yun kay Allah. Kung sa baga, yung Quran nila, part siya ng Diyos, part siya ni Allah. Hindi siya ginawa ng sinong tao. Yan ang paniniwala ng Islam. Pero, ang 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 I mean, yung Quran nila is not created. Hindi siya ginawa dahil salita siya ni Allah. Pero yung Quran nila, hindi siya si Allah. No? Yan ang paliwanag nila eh. Yung words of God nila, yung Quran, hindi yan created, galing yan kay Allah na naging aklat. Tapos ang words of God na yun, hindi yun mismo si Allah. Words lang siya ni Allah, pero hindi siya si Allah. Hindi siya created. Kaya lumalabas nga, sabi nga ni Sam Shimon dito, parang lumalabas yung Quran nila, si Allah din. Kasi sa kanila kasi, si Allah is non-created God. Na hindi siya ginawa. Siya ay, ano talaga siya? Uncreated talaga siya. Bagkus siyang gumawa sa lahat ng bagay. So yung kanilang Quran, based sa aral pala ng Islam, is uncreated book yan. Hindi yan ginawa ng sino man. Kundi galing talaga yan kay Allah. Pero yung ano nila, yung aklat nila na Quran, hindi yun si Allah. Salita lang yun ni Allah. So in the same manner, yun kasi ang essence din ng Trinity. No? Si Jesus Christ is not the Father, but not separated from His Father. No? So, si Jesus, siya ay anak ng Diyos. Sila ay hindi separated bilang Diyos. And then at the same time, si Jesus is the words of the Father. So, yung salita ng kung sa Islam, yung salita ng Diyos ay naging isang being na aklat. So in same manner, in Catholic theology, the words of God, yung salita ng God the Father, naging tao na si Jesus Christ. So hindi siya contradict sa aral ng Islam. Kung ang Islam naniniwala na ang salita ng Diyos naging aklat, ganon din sa Trinitarian formula, ang salita ng Diyos naging tao. Yun ating Panginoong Jesucristo. So yun lang, Brother Wendell, ang dagdag ko, based po yan sa explanation ni Sam Shimon. Tanong sa kanya kung paano i-explain sa mga Islam. Sana makatulong yan, Brother Wendell. Okay, maraming salamat, Bro John Ray. At itong mga kapatid natin sa Muslim, no, na napaka-allergic sa Trinity, pero kung tignan natin ang kanilang Quran, daming mga mali. Bakit daming mga mali? Ito'y tinatalakay ko sa debate namin ni Ostad Sakaging. Wala siyang rebuttal kaugnay dito. Halimbawa, tatalakayin muna natin. Sa Surah 5:72, those who say, Allah is the Messiah, son of Mary. Ngayon, kung tama ang Quran, kailan ba itinuturo na si Allah ay Mesiyas, anak ni Santa Maria?
So, misleading ang Quran. Hindi lang yan. Sa Quran Kapitulo 5, versikulo 73, those who say Allah is one in a Trinity have a certain fallen into disbelief. There is only one God. If they do not stop saying, those who disbelieve among them will be afflicted with a painful punishment. May footnote dito na itong Trinity ay tinatawag nilang tatlong Diyos daw. Oh. So una, misleading na naman, no? Na ang Trinity ay tatlong Diyos. Bakit? Nasa Quran nila kay Piktal na ang Katoliko, Christian Romans ang tawag nila, naniniwala ng isa lamang na Diyos. Ito, the Christians, Romans, were believers in one God. So, nagsusuwaga na ang footnote ng Quran. Ngayon, ang ginagamit nila na iisa lang ang Diyos, di naman tayo total diyan. Pero ito'y palaging ginagamit nila, Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Ekad. O, yung salitang Ekad, makinig ka Israel, ang Diyos ay iisang Diyos. So yung Ekad is often used to describe a compound unity. Hindi po matanggap ng mga Muslim at naguguluhan sila sa iisang Diyos tapos tatlong persona. Ngunit, hindi nangangahulugan na yung nag-iisang Allah sa Quran, mapaliwanag ba nila yon? Gumagamit ng salitang kami, gumagamit ng salitang tayo. Asan yan? Nasa Quran nila, oh. Ito, mabasa natin. Quran chapter 21 verse 17. Had we, sino itong we? Plural. Si Allah intended to take some amusement, we could have found in our presence. So, ginamit dito ang salitang our, ang salitang we. Patungkol yan kay Allah. No? No, ngayon, paano natin mapaliwanag na nabasa naman natin na may Trinity na iisang Diyos sa King James Version, 1 John chapter 5 verses 6 up to 7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So napakalinaw, ano daw? These three are one. Ngayon, ang ating mga kapatid sa Islam, gumagamit sila sa Quran. Pero kung ating susuriing mabuti ang Quran, abay, mahirapan talaga tayo pag-unawa. Bakit? Si Allah ang nagsalita sa Quran. Si Allah, pero sisilipin natin ang Quran chapter 1 verses 1 up to 5, ito ang mabasa. In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Tanong, ito tinanong ko na sa mga debate namin sa Muslim. Sino ang nagsalita in the name of Allah, the most compassionate, most merciful? Ang sagot nila, si Allah. Follow up. Nang sinabi ni Allah, in the name of Allah, the most compassionate, most merciful, sang-ayon ka na dito sa Surah chapter 1 verse 1, si Allah ay tumawag kay Allah. Yan. Pangalawa, ito pa. All praise is for Allah, Lord of all
worlds. Tanong, sino ang nagsabi all praise is for Allah? Ang sagot nito ng mga Muslim, si Allah. So sangayon ka na ang sinabing all praise is for Allah, si Allah ay magpupuri kay Allah. Oh, iyon. Sa 5, ito. You alone we worship and you alone we ask for help. Tanong, sino ang nagsabi na you alone we worship and you alone we ask for help? Ang sagot nila, si Allah. So sangayon ka na sa 5, you alone we worship, si Allah ay sasamba kay Allah. Iyon. Mahirapan talaga magpaliwanag ang mga Muslim kaugnay sa opening chapter pa lamang sa kanilang Quran. Pero ito lang, mga kapatid. Ginamit ko ang unang Juan 5:6-7. For there are three that be recorded in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and this, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yun ang Trinity. No? At ginamit natin ang Revelation chapter 7 sa tinatawag na Amplified Bible, mabasa ang Trinity. Ngayon, kumpara natin. Si San Juan, kasama na kumain, naglakad, kasama sa ating Panginoon Jesucristo at saksi sa lahat ng mga kababalaghan. At isinulat niya sa Biblia ang kanyang nasaksihan sa ating Panginoon Jesucristo. Saksi siya na ang ating Panginoon Jesucristo ay naipako. Saksi siya na ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit. Pagkatapos dumating ang nagpakilalang propeta sa taong 538 o 638 na si Muhammad. Ang layo ng agwat, hindi saksi, hindi nakakita, hindi nakarinig sa ating Panginoon Jesucristo, pagkatapos sinasabing, hindi totoong Trinity, hindi totoong naipako ang ating Panginoon Jesucristo, hindi, kundi ang naipako ay kamukha lamang niya, at hindi totoo na ang ating Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos, hindi totoo na siya muling nabuhay. Tanong, sino ang dapat nating paniniwalaan? Si San Juan na kasamang naglakad sa ating Panginoon Jesucristo, saksi sa lahat ng mga pangyayari, kasamang nangaral sa ating Panginoon Jesucristo, o si Muhammad na lumitaw ang layo ng agwat? Okay, balik sa inyo, Brad Jendo. Kung ako, saan ako maniniwala? Anong maniniwala kay Apostol Juan? Hindi ako maniniwala dyan sa, sa Muslim. Wala naman sila dun eh. Wala sila dun. Yes!